Hi guys! Ngayon ko lang po napanood etong pinagmulan ng malaking issue na ito ni Vice Ganda at ng mga kaguruan. Grabe po ang reactions ng ating mga kaguruan. Nakakagulat? Hindi naman siguro dahil para sa kanila yung joke na yon. Ulitin ko, joke po yun, katuwaan lamang po yun. Pero syempre, apektado. Okay, apektado rin po ang ating mga guro. Lalo na po syempre, yung mga nag-react, nagkomento na una pa lang ay hindi naman talaga nila gusto si Vice Ganda. Minsan ganun ang nakikita natin. Hindi mo gusto si Vice Ganda, kaya kailangan mong mag-react. Ang masakit pa doon, kailangan mong magmarunong. Alam naman natin, mga guro talaga yung nagkomento dito. Una, ako rin po ay isang guro. Dati, okay, matagal na panahon. Kaya lang kasi, hindi naman mga Filipinos ang tinuruan namin, mga estudyante namin. So, magkaiba po ang approach. Natural din na alam ko kung paano kung ano ang style ng mga guro dito sa atin. Nung ako'y nag-aaral, at kahit ngayon, dahil yung aming bahay po ay nasa likod lang ng mga classrooms dito. Kaya rinig na rinig talaga. Kahit konting ubo ng guro ay alam namin, dinig namin. Dinig ko pag ako po ay nasa aming living room. Okay, so talagang rinig. So nakikita ko, wala namang pinagkaiba nung kami bata at hanggang ngayon. Kung paano magturo, kung paano magdisiplina, ganun pa rin po. At may pagmamalaki ko syempre na yung mga nagtapos dito sa maliit na eskwelahan na ito ay maganda na ang buhay ngayon. Matatalino ang mga bata dito sa amin. Pasensya na. Pero totoo yan Totoo dahil dito limitado ang gadget. Wala namang signal ang bawat barangay dito. So, walang mga cellphones. Kaya nag-aaral ang mga bata. So anyway, balikan natin. Okay, malaking issue talaga to. Napakaraming guro ngayon ang mukhang galit. Marami sa kanila ay may mga patutsada na, abay, subukan mo munang magturo, Vice Ganda. Minsan naman siguro hindi mo naranasang magturo, kaya wala kang karapatan. Yung mga ganon. Pero para sa akin, hindi dahil hindi sila guro. Ang isang katulad ni Vice Ganda halimbawa, ay wala na silang kakayanan para magbahagi ng kaalaman. Lahat po tayo ay may karapatan. Magkaiba lang dahil yung sa inyo ay may formal training. 'Di ba? Meron talaga kayong guide kung paano magturo. Dahil abay kung freestyle ang pagtuturo nyo sa school na yan, ay baka ma-kick out nga kayo, 'di ba? Talagang may sinusunod kayong guide. Lalo na yung mga public school teachers natin, 'di ba? Anyway, sang-ayon ba ako? Ulitin ko ito ay biro, ito po ay joke lang. Pero kung yun talaga ang gusto ni Vice Ganda na ipagbawal ang pagtawag ng mga guro during recitation sa mga batang hindi naman nagtataas ng kamay, alam niyo po, sa tingin ko, tama lang. Okay, tama lang po talaga. Dahil nung ako po'y bata rin, abay napaka-active ko. Gustong-gusto ko ring matawag. So anong ginagawa ko? Nagtataas ng kamay. Kaya nga po recitation, 'di ba? Ang ibig sabihin, ang tatawagin mo or ang bibigyan mo ng chance to speak ay yung yung gustong magsalita. 'Di ba? Hindi lang naman isa diyan ang gustong magsalita. So ibig sabihin, hindi lang palagi yung isang 'yon. Pwede mo ring paikutin. Sa bawat tanong kasi ng sa isang recitation time, halimbawa, maraming tanong 'yan Posibleng may bata na hindi alam yung unang tanong. Okay, posibleng may bata na hindi alam yung pangalawa. So doon siya tataas sa pangatlo na tanong. Doon siya tataas ng kamay sa ika-4 na tanong. So ganon. Maganda nga yung binitawang salita ni Vice Ganda 'di ba? Na hayaan ang ibang bata na matuto doon sa mga bata na alam ang sagot. Ulitin ko unang tanong hindi alam ng ibang bata, may nakakaalam, taas kamay. Simple. 'Di ba? Pangalawang tanong, may panibagong nakakaalam ng sagot, sila naman ang tataas. Umiikot pa rin. Okay, ganun pa rin. Kaya nga po recitation, kaya nga po pinatataas ng kamay. Common sense, tama? Kaya sang-ayon ako kay Vice Ganda. Totoo yun. Sang-ayon po talaga ako kay Vice Ganda. Meron ba tayong mga kakilala ditong guro
sana wag kayong magalit sa akin, pero magandang maganda yung binitawan ni Vice Ganda. Okay, nabasa ko sa comment section. Dito ako talaga napabilib. Nabasa ko sa comment section, napakagagaling ng reasoning ng ating mga kaguruan. Ang ganda nung kanilang mga komento. Napakahaba pa nung iba. Meron pa nga nagsulat ng open letter para kay Vice Ganda. Ay, wow! Doon lalo tayo napabilib na ang ibig sabihin, magagaling pala ang ating mga kaguruan. Sobrang gagaling. Medyo nakakalungkot lang kasi ang kalidad ng ating edukasyon ay ba't lalong bumababa. Pero pag sa mga ganitong usapin na makakantina yung feeling ng ating mga kaguruan, lumalabas yung galing nila. Ang dami nilang alam na tamang paraan ng pagtuturo. Nakakagulat ang hahaba ng litanya ng ibang nagko-comment. Okay? Nag-iiwan ng komento. Pero ang malaking katanungan, bakit dito po sa comment section alam na alam nyo kung paano at ano ang dapat gawin para tumaas ang kalidad ng ating edukasyon? Ano pong nangyari? Hanggang dito na lang po ba tayo sa comment section? So sabi nga nung isa dito, before you preach, research. So ang daming nag-preach dito sa comment section. Sana lang po, yung pag-preach nyo dito, yung paglahad nyo na kung ano-anong teorya at marami pang iba sa larangan ng pagtuturo, sana naman po ay isinabubuhay nyo rin. Yun yung malaking tanong. Hindi lang po tayo hanggang react, okay? Dahil, naku po, nakakalungkot mang sabihin uli, pero totoo yun totoong totoo, na kahit hanggang ngayon, pag hindi masyadong matalino, ang sasabihin sa iyo ng magulang mo halimbawa, ay magguro ka na lang. So yun yung masaklap. Burahin po natin yung ideyang iyon. Patunayan nyo pong mga guro, itaas nyo po talaga ang kalidad ng edukasyon at ng kaalaman ng ating mga kabataan.